baboy na kapwa kulang ang paa, magpapasikat na. Abangan! Humihingi ng katarungan ang pamilya ng 11 anyos na batang pinatay sa Malolos, Bulacan. Patay na si MJ ko. Siya si Cathy, namatay ang 11 taon niyang anak noong nakaraang linggo. Hindi niya gawain na magpagabi sa lansangan. Kung bakit nung time na yun, napatingin ako doon sa bakanting lote na ginagawang bahay. Pag flashlight ko, yung anak ko, nakadapa siya. Hindi mo siya talaga makikilala sa itsura. Si MJ, si MJ. Patay na si MJ ko. Si MJ. Ang tanong, bakit pinatay ang anak ni Cathy? Ang sabi, hinak ang account niya ng 2 times sa Dota. Pero parang napakababaw. Hindi ako makapaniwalang ang 16 years old pag hinak pala yung isang account niya o 2 account ay kaya mong pumatay o manaksak ng 46. Sa computer shop, punong-puno ng mga player. Ang kanilang nilalaro, panay, Dota o Defense of the Ancients. Wala pa nakaka-addict talaga siya. Yung lalaban ka sa international ng Dota para i-representa ang Pilipinas. Kapag araw-araw nandoon, naka-expose sa video game na maraming violence, by nature, psychologically, yung imprint nun sa isip ay pwedeng mag-work sa isip ng bata at nagiging part ito tuloy ng pagkatao ng bata. Si Aiki, sa sobrang pagkahilig niya sa Dota, hiniwalayan ng kanyang girlfriend. Pagkatapos ng school, pag-uwi ko ng 7 p.m. ng gabi, inaabot ako hanggang 5 in the morning. Natuturo ako magsinungaling sa girlfriend ko before dumating yung time na pinapili niya ako. Kung Dota ba o siya. Si Jeff nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota 20 pesos lang, masaya na. Si Jeff baka 200 pesos, di pa masaya. Ang tanong na ito ng ex-girlfriend ni Aiki ang naging inspirasyon niya para bumuo ng isang kanta. Ano mas gusto mo? Dota o GF? Ika nga, ang lahat ng sobra ay masama. Ito ang aral na natutunan ng mga sinasabing na adik nasa larong Dota. Marunong na ako mag-balance Marunong na ako. Matured na, ibig ko sabihin. Para magkaroon ka ng oras para dito, magkaroon ka ng oras para dyan. Bantayan nilang mabuti anak nila at bigyan nilang limitasyon sa mga gadget-gadget tulad ng computer. Ang hirap. Hanggang ngayon, hindi ako makarecover. Pwede na lang magawa ng magulang ay magkaroon ng limitasyon, magkaroon ng healthy boundaries, yung access, at saka yung oras ng paggamit ng video games. Isa rin sa mga sikat na laro sa mundo ng gaming ay simpleng-simple sa iba. Mahirap naman sa ilan. Pero kinababaliwan ng marami, ito ang Flappy Bird. Nakaka-addict kasi itong laro na to. Gusto ko kasi lagi taasan yung high score ko Maging ang larong ito na mukhang di naman daw delikado, hindi nilubayan ang kontrobersya. Sa Chicago, pinatay umano ng 16 years old na naglalaro ng Flappy Bird ang kanyang sariling kapatid. Sanhi ng brutal na pangyayari at dahil sa hindi raw sanay ang developer na si Dong Nguyen sa kasikatang idinulot sa kanya ng laro, kaya ito'y kanyang itinigil na. Hindi na pwedeng ma-download sa Android o iOS ang Flappy Bird. Kaya naman tumaas ang bentahan ng mga cellphone na may larong Flappy Bird. Bumili ako ng cellphone, halagang 3,000. Tapos nag-download ako ng Flappy Bird. Pinost ko yung cellphone ko na talagang 5,000 ang presyo kasi doon ko nalaman na kung na may Flappy Bird, doble ang presyo.
Isa rin sa mga larong patok sa buong mundo, ang Candy Crush. Pero tulad ng Dota at Flappy Bird, hindi kailangang abusuhin ang paglalaro nito. Dahil sa kaadikan ko sa Candy Crush, hindi na ako nakikipagbarkada. Umaga, pagkagising, tanghalian, kagabi, mag-Candy Crush pa rin. Ang importante kasi yung Pinoy kasi talaga mahilig talaga tayong maglaro eh. Hindi natin pwedeng alisin yan eh. Parang even if you grow up, nandun pa rin yung side mo na playful tayo. And siguro, lahat ng tao meron talagang mobile gadget na hawak ngayon. Yun na yung pinaka-accessible eh. Masaya, halos lahat natutuwa sa games. Pero hindi maitatago ang katotohanan na malagimang naging katapusan ng buhay ng ilan. Kaya ang tanong, hanggang kailan ang kalolokohan sa mga larong ito? Ilan pa ba ang wawasaking relasyon? Ilang buhay pa ang mawawala?